dumalo ang mga kilalang tao sa lipunan, kabilang mga prayle, opisyal ng gobyerno, at mayayamang negosante. Yan bang sinasabi niyong tinola? Ay isang bungang kahoy na kahawig ng luto ay nagiging sanhi para ang mga tao'y maging parang malilimutin? Ano ba ang luto ng Luteria? Kung ano-anong pinagsasabi ninyo, ang tinola ay isang luto na may magkahalong manok at upo. Kung naniniwala ako, gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo, ang Indio ay napakapabaya. Ipagpatawad po ninyo na kayo'y gambalain ko. Pumikas kayo ng isang salita na kapukaw sa aking kalooban. Tunay nga ba ang ugaling mapagbaya ay likas sa mga ipanganak dito? O ang nangyayari gaya sa iba ng isang manlalakbay na taga-ibang bayan, na dinadalihan daw natin sa kapabayaang iyan para magpatagpan ng sariling ating kababayaan. Ang ating pagkahuli sa mabuting paraan sa pamahala sa mga nasasakop natin, tinutukoy ang ibang lupaing sakop na ang mga tao'y kalahi sa mga taga dito. Habang nagsasaya ang mga panauhin, usap-usapan ang binatang si Cristomo Ibarra, isang Pilipinong nag-aaral sa Europa. Nakakarating lamang sa bansa matapos ang 7 taon, ang kanyang pagbabalik ay nagdulot ng maraming espekulasyon. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi, Padre. Nagagalak ko na ipakilala sa inyo si Crisostomo Ibarra, na anak ng nasira kong kaibigan. Ikirarating pala niya ng Europa at aking sinalubong. Binata, ikaw po ba ang anak ni Ginoong Don Rafael Ibarra? Oo po. Salamat sa pagdating ninyo na mapayapa sa inyong bayan at hari manaway maging mapalad kayo ng higit sa inyong ama. Ginoo, ang pagpuri ninyo sa aking ama ay nakabawas sa mga aking panghihinala tungkol sa naging wakas niya. Ako hindi pa nalalaman ang mga pangyayari. Pahintulutan ninyo ako na lagpasan ang mga tuntun, na may mahigpit na tagubilin, na may magalang na pakikitungo. At 7 taon nang nawala rito sa aking bayan, at sa aking pagbalik, ay hindi ko mapigil ang kagustuhang batiin ang kanyang pinakamagandang hiyas, ang kanyang kababaihan. Mga Ginoo, ako nga pala si Juan Crisostomo Ibarra. Ginagagalak kitang makilala, Crisostomo Ibarra. Ako nga pala si Elias. At ako naman si Kapitan Tino. Ginoong Ibarra, gusto ko kayong makilala. Si Kapitan Tiago ay matalik kong kaibigan. Nakilala ko iyong ama, kang pangalan ko'y Kapitan Tinong. Sa tundo ako nakatira. May bahay kayo roon, sa lahat ng sandali na iyong gugustuhin. Umaasa kami, pawaunlakan ninyong dalawin. Doon na kayo mananghali sa amin bukas. Marami pong salamat. Kaya nga lang, bukas na bukas ay pupunta ako sa San Diego. Sayang, kung gayo'y sa pagbalik na lang ninyo. Nang malapit nang matapos ang pagtitipon, lumapit si Kapitan Tiago kay Ibarra at ibinalita ang nais ng kanyang kasintahang si Maria Clara na makita siya kinabukasan. Wala ba kayo mga mata? Mayroon po, Ale. At mabuti kay sa mga mata nyo. Pero tinitignan ko po ang mga kulot ng inyong buhok. Sa inyo dapat, Padre Sibayla, kayo ang higit na kilala, konfesor ng nasirang may bahay, may higit na katandaan, katungkulan, at kapangyarihan. Sa inyo na po dapat, Padre Damaso. Kung sa napakatanda ay hindi gano, pero sa'yo'y ay kura ay puro.
Hindi ka ba makikisali sa amin? Pero may nakukuha po sila mga buwan. Diyan ka lang, huwag na kayo magsitayo. Kaya ko ginawa ito bilang pagpapasama sa birin dahil sa pagdadating nyo. Oy, dahil na dito ang tinula. Nakita na ninyo? Iyan ay sa pagyayabang. Palaging nakanood ang noo sa buong gabing ito. Mabuti na nga ang ginawang iwanan tayo. Kitanda na ay tayente pa rin. Matapos ang nangyaring handaan, naglakad si Ibarra pauwi sa kanyang tinutuluyang bahay. Binata, mag-ingat ka. Matuto ka sa nangyari sa inyong mama. Huwag niyo po. Pero ang akala ko'y totoong napamahal sa inyo ang aking ama. Masasabi niyo ba sa akin ang naging kapalaran niya? Hindi ba ninyo alam? Alam ko kay Don Santiago. Pero nangakong bukas na niya sasabihin. Alam niyo po ba? Nangyari pa, gaya ng pagkakaalam ng buong mundo, namatay siya sa bilangguan. Ang ama ko, sa bilangguan. Nakulong siya sa bilangguan. Anong sabi ninyo? Kilala ba ninyo kung sino ang ama ko? Alam ba ninyo? Sa palagay ko'y hindi ako nagkakamali. Si Don Rafael Ibarra. Oo, si Don Rafael Ibarra nga. Akala ko'y alam ninyo. Ipinagpapalagay kong pero lakasan ninyo ang iyong loob. Dito'y hindi mangyayaring maging marangal ang hindi pumapasok sa bilangguan. Tapat kong paniwalaan na hindi niyo kayo iniinsulto. Masasabi niyo ba kung bakit siya nabilanggo? Patuloy na nagkukwento ang tenyente tungkol sa alitan ni Don Rafael Ibarra at Padre Damaso. Isang umaga, sina Maria Clara at Tia Isabel ay nakapagsimba na. Napakasaya ng buhay, Secretary. Nakakatuwa ang aking mga kapatid doon. Alis ako sa Diaterio. Marami akong magandang alaala doon, pero may ibang nararamdaman ako. Mga bata ka, anong ginagawa mo? Halika na, mag-ayos ka. Kausapin ni Crisostomo ang yuma at huwag ka namang magtagal dyan. Naglakbay si Crisostomo Ibarra sakay ng kalesa sa kahabaan ng Maynila. Ang ganda ng Maynila. Ang daming tao. Ang daming ingay. Ang lungkot pala ng buhay nito. Ang bayan ng San Diego ay malapit sa dagat, pero nasa gitna ng mga bukirin at palayan. Sa dako pa roon ay ang ilog na parang isang malaking ahas na bubog na natutulog sa isang hihigang kulay berde. Ang mga lugar na nagpapaliko sa agos ang ilang batong nagkakalat sa buhanging tinatakbuhan. Samantala, sa ikalawang palapag ng kampanaryo ng simbahan ay makikita sina Crispin at Basilio. Sila'y magkakapatid na sakristan ng simbahan. Kapatid, paano na tayo? Sabi ng sakristan mayor, nawawala raw ang dalawang unsa. Wala naman tayong kinuha. Malala Crispin, alam nating wala tayong kasalanan. Ngunit kung hindi natin may balik ang salaping iyon, baka Sila ay napagbintangan na kumuha ng salapi. Samantala sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampa ni Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Naku, magugulo
magugustuhan to ni Crispin at Basilio? Sisa, nasa na ang pagkain? Nagugutom na ako. Saglit lamang, nagluluto pa ako. Hindi mo lang ba hinihintay ang iyong mga anak? Si Basilio, susunod siya ngayon. Uuwi siya. Hindi na. Ipagtabi mo na lang ako ng isang rehal. Naku, magugustuhan to ni na Crispin at Basilio. Inay! Inay! Inang! Basilio, Jesus ko, Mariosip, ano nangyari sa iyo? Si Crispin. Huwag po kayo maglala sa akin. Naiwan po si Crispin sa kumbento. Naiwan? At siya ba'y buhay? Mabuti naman. Ba't duguan ka? Napano ka? Ako po'y tumakas lamang sa kumbento. Yan lamang po ako pinauwi ng Sakristang Mayor. Dahil hindi daw po ako makakauwi kundi alas 10 ng gabi. Bawal na pong maglakad ng alas 9 kahit noong nakasalubong ko ang mga Guardia Civil sa bayan at sinigawan ko ng Queen Vivi. Ay nagtatakbo po ako, pinaputukan po nila ako at tumama sa aking noo ang isang bala. Walang iya talaga ang mga Guardia Civil. Wala silang mga puso. Halika, kamutin mo muna natin ang iyong sugat. Inay, may pagkain po ba? Kanina pa po kasi ako nagugutom. Pasensya na anak, isang tawilis na lamang ang natira para sa inyo. Pinaghandaan ko kayo ng pagkain ngunit kinain ng inyong ama. Pagpasensyahan niyo na lang din siya. Hindi ka po ba niya sinaktan? Huwag ka nang mag-alala, hindi na naman ako ginawa ng masama. Bakit nga ba kasi hindi nakauwi si Crispin? Pinarusahan po siya ng Sakristan Mayor. Dahil nagnakaw daw po siya ng isang dunsang ginto. Kahit hindi naman po talaga siya ang nagnakaw. Mahabaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunsong anak. Hindi naman magnanakaw ang aking anak. Huwag kang mag-aalala. Kakausapin ko ang kura bukas. Magpahinga ka muna. Natulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Ngunit, naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Crispin! 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 Anak! Anong nangyari sa iyo? Inay, ayaw ko na pong magsakristan. Sundin niyo na po si Crispin bukas sa kumbento. Papaaralin niyo po si Crispin kay Piloso Potasio. Mabait naman po si Don Crisostomo. Baka po bigyan nila ako ng gatas na gusto ni Crispin. O baka bigyan po nila po ako ng isang batang kalabaw. O pagtanda ko po, magsasaka po ako o mag-aararo. Hindi po ba iyon mainam, ina? Umayag na po kayo! Umayag na po kayo! Oo na. Halika nga dito, tumaan ka na. Ayoko na pong maging isang sakristan. Kinaumagahan ay umalis si Sisa at kinausap ang kura. Tao po. Magandang araw ho. Magandang araw ho. Sino ka? Ano yung kailangan? Ako po si Sisa, ang ina na sakrista na si Crispin. Nais ko po sanang makausap ang iyong kura. Hindi maaari. May sakit ang kura. Ganun ba? Maaari ko pang makausap ang aking anak na si Crispin? Huwag ka magkaila. Alam ng lahat na si Crispin ay nasa inyo na. Ha? Si Basilio lamang ang nasa bahay. Si Crispin ay naiwan dito at nais ko po sana siyang makita. Naiwan nga. Ngunit tumakas pa rin sa daming naningnakaw. Baka nga hinahanap na siya ng mga Guardia Civil sa inyo eh. Hindi po! Hindi ba po umuwi si Crispin? Tumayo ka nga dyan! Tulungan mo po ako! Hindi ba po siya umuwi? Tumayo ka dyan! Hindi po! Hindi! Umalis ka nga! Umalis ka na! Nakakahiya ka dito sa simbahan!
Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa kanyang nakita. Mga gwardiya sibil na naghahanap sa kanilang bahay na tila may hinahanap na tao. Uy, siya ata yun! Oo nga! Tara na, tara na! Ikaw ba si Sisa? Yung anak ang dalawang batang magnanakaw? Ako po si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang aking anak. Hindi pa sila umuwi simula kahapon. Ngayon ay ikukulong ka namin hanggang sa makita ang iyong anak. Pinagkakamali nga kayo! Dito na po ako. Inay! Crispin! Basilio! Nasaan na kaya? Mga anak ko! Crispin! Basilio! Ano ba si Crispin? Si Basilio? Ang mga anak ko? Hindi? Mga anak ko. Kita niyo ba si Crispin? Si Basilio, mga anak ko? Hindi. Mga anak ko. Hala, may butas! Puntaan natin mga binibili. Nagsigawan ng mga babae nang malaman na may butas ang kanilang bangka. At lumipas ang mga babae sa bangka ng mga lalaki. Maria, maaari ka bang umawit? Pasensya, ngunit si Maria Clara na lang. Oo nga, Maria Clara. Awitan mo kami. Ngunit malulungkot ang aking mga awit. Ikaw ang kumpas, pag naliligaw. Ikaw ang kulay sa langit na bughaw. Sa bawat bagyo na dumadayo, ikaw ang hantungan na kailangan ko. Kahit di mo alam, ilang beses mo akong niligtas. Ikaw ang hantungan at aking wakas. Kinaumagahan, si Ibarra ay humingi ng payo kay Piloso Potasio. Away, nariyan ka pala, Ibarra. Ano bang nais mo sabihin sa akin, Ibarra? Nais na akong sabihin po, Mang Tasyo. Nais ko sanang humingi ng iyong payo, Mang Tasyo, sa pagpapatayo ng paaralan. Sino po ba ang dapat kong lapitan, Mang Tasyo? Wala akong may papayo sa iyo, Ibarra, pero doon ka lumapit sa kura, kapitan, at sa mga mamayan. Sila mabibigay sa iyo ng masamang payo, ngunit ang sa pagpagsuguni ay hindi mangungahulog ang pagsunod. Buenas tardes, Mang Tasyo. Pasensya na po, ako ay napunta sa iyong tahanan. At pansin kong abalang-abala ka sa iyong ginagawa. Iyan ang mga dahilan kung bakit pagmamahal di katotohanan. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay may ginawang paghahanda. Kasama niya si Maria Clara at naroon din ang mamanugangin na siyang usap-usapan ng lahat. Bago man sumapit ang kapistahan, ay dumating sa tinirahan ni Maria Clara at Tia Isabel. Maaga sa lansangan ang mga banda ng musiko, kaya nagising ang mga natutulog. Muling narinig ang tunog ng kampana at mga paputok.